Mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin, winner! Panalo po sa boxing match si General Torre. Winner by default. Tinuloy pa rin. Okay, pag-uusapan din po natin, ito pong mga bagong argumento ng mga tutol dito po sa desisyon ng Supreme Court. Alam naman po natin na wala naman pong kahinatnan tong pagtutol nila. Pero for the sake na tumutol, baka naman makahikayat sila. So far po, wala po sila nahikayat. Mas marami pa po yung mga vendor at saka mga vlogger. Doon po sa kanilang sa kanila pong rally against po dito sa desisyon ng Supreme Court. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Kapatid, no? Ito po yung naganap po sa Rizal Memorial Coliseum na charity boxing, no? Yung una, iniisip ko, dapat malitong no? Pero pa rin, tinuloy pa rin po ni General Torre. Ito pong laban na to. Wala naman po siyang kalaban. Hindi naman po inaprubahan o sinang-ayunan yung laban na to ni Baste Duterte, no? Ang tawag po dito, false advertisement. Di po ba? May bayad po yan. Pero dahil sa charity, okay lang po yun. Pagbigyan na po natin dahil kawawa naman sila. Sunod-sunod na po yung kanilang mga kapalpakan. Pagbigyan naman natin, nananalo naman po si Torre. Suko po tayo. Congratulations po, General Torre. Nalo po siya sa boxing match nila ni Baste Duterte. Dahil po sa default. Ngayon lang po ako nakakita ng boxing match na by default. First time po. Baka history yan, no? Baka masulat po sa Guinness Book of World Record yan na boxing fight na by default. Okay. Alam niyo naman, bakit po invested, maski po yung mga walang alam sa sports, mga political analyst po na walang alam sa sports, basta po mga pro-BBM, nakatutok po rito, na akala mo naman, So sila po ay tutok na tutok at para po mabanatan, no? Pero kakaiba na po, hindi na po yung binabanatan po nila yung mga Duterte dahil hindi na po sa katiwalian. Binabanatan po nila yung mga Duterte hindi na po sa mga maling ginawa, no? Pagnanakaw, korupsyon, ha? Binabanatan na nila yung mga Duterte dahil sa hindi pagsipot sa isang boxing match. Ganun talaga eh. Doon na lang po sila, yun na lang po panghawakan nila. Wala po silang mabanatan sa mga Duterte na mga aktual na kasalanan. Doon na lang po sa mga paboxing na hindi dumalo dahil hindi naman po aprobado kay Baste. Ngayon, maghinanakit kayo. Bakit? Yan lang po naman yung litanya nila eh. Siya nga tong antapang-tapang na maghamon nung pinatulan. Iba po yung pinatulan eh. Parang naghamon po ako. Kunwari po ako maghamon ng pagalingan tayong kumanta. Tapos, biglang nauwi po ang hamon sa sayawan. Talagang magkaiba po yun. Iba po yung suntukan sa boxing na meron pang mga gate. Pero congratulations din kasi nabigla ko. Ang laki pala na natipon, no, ng charity event na to. Umabot po ng 17 o mahigit 16 million.
congratulations na rin kay General Torre, no, dahil mahusay po siyang kumbaga mag-promote, mag-promote ng event para sa charity. Ayan. So, baka may nakakapag-isip po siya. baka mapauso ni Torre yan po siya. Mayat mayain yan ng mga charity event na ganyan. Hindi naman po. Ako naman po, marunong naman akong kumilatis ng tao, no? Ang tingin ko naman po, yung kinita niya na hindi po ibubulsa ni Torre, kung yun po yung iniisip nyo na baka ibulsa lang. Hindi naman po. May mga kasalanan si Torre na alam natin. May mga kasalanan siya sa mga Duterte. Hindi po yung ninakawan niya yung mga Duterte. Yung pong, alam niyo na, yung ayon sa pamilya Duterte, yung pangingidnap kay Tatay Digong. At saka yung paglusob sa KOJC, 'di ba? Yan yung mga kasalanan ni Duterte. Hindi na po natin kinakailangan mag-imbento ng mga kasalanan. Yung mga aktual na lang, hindi naman tayo mga dilawan eh. Hindi naman po tayo mga congressman na nag-iimbento ng mga kasalanan ng tao para ma-impeach. Okay. So, tapos na po yan. Tapos na rin po yung pagsubaybay ninyo dahil tinanong naman si Torre kung siya ba ay papalag sa bagong hamon ni Baste na suntukan, walang gloves, walang camera. Busy na raw si Torre. O, yun po. Maganda na rin, no? May charity event. Congratulations, nanalo siya. Tapos na po ang kwento. Balik na po tayo sa makatotohanan, no? Alam nyo, pagbigyan nyo naman po. Ilang beses na po na talunan po sila sa totoong buhay. Natalo po sila dun sa usapin ng gusto pa nilang palabasin na fake news. Yung kay Tantoko, ngayon po, nakita po natin na talagang totoo po na may namatay. Ngayon, umamin pati yung asawa na silang mag-asawa ay gumagamit. Pero hanggang ngayon po ay nananatili po sa pwesto. Talon-talo po sila dyan, no? Talo po sila sa issue ng Tantoko debt. At lalong talo sila sa pag-amin ng asawa. At lalong talo sila na hanggang ngayon nasa posisyon. Ibig sabihin, alam nyo na kung ba... Wala po sa kanila, hindi na po shocking sa gobyernong ito na meron po silang mga cabinet officials o mga miyembro po ng gobyerno na gumagamit, aminadong gumagamit. Kung sa iba pong administrasyon yan, iskandalo pong malaki yan. Pero unti-unti na tayong sinasanay. Okay. Unti-unti na tayong nasasanay. Ngayon, ikalawa nilang pagkatalo na talagang halos hindi po nila na ipagmalaki, no? Naaawa po ako sa gobyernong ito. Kasi po, talagang sabi nga, insultong-insulto talaga no? Sabi nga ni Donald Trump, napakaraming kasama. Napakaraming advisor, napakaraming kasama sa pagpunta sa Amerika na pinaka-worst naman po ng nagresulta. Yung mga load lang po ang puhunan, hindi po nagpakita sa Amerika na mga bansa po na tunay na nakapag-negotiate, ang laki po na naiuwi. Talo na naman sila dyan. Talo sila sa 19-0 sa tariff. 19% ang taripa na babayaran buwis ng mga Pilipino pag nagpasok ng produkto, pero ang Amerika 0%. Talo na naman sila. Saan pa sila talo? Talo po sila at umami na po si BBM, no? Hindi na po nagmatigas, wala na pong katwiran, naubusan na po ng katwiran. Nung una po kinatwiran. Bakit po may flood control project, wala naman pong may baha pa rin? Sabi nung una, nabangga ng barko.
Nung nasundan pa po yan, bakit po may baha pa rin? Ang daming flood control. Meron po tayong flood control, sabi niya, na-overwhelm lang. Ngayon po, wala na pong gustong ipaliwanag. Ito po ay new normal na. Congratulations po, Mr. President. Kayo lang po ang nakalutas ng suliranin sa baha. Kaya lang, kung new normal, ang ibig sabihin niya, tanggapin na natin pag umulan, babaha. Mag-adjust na tayo. Kaya po sa mga susunod, magkakaroon na po ng biyaheng bangka dyan sa EDSA. Kasi new normal na yan eh. Para kayo makapasok pa rin sa mga trabaho, kinakailangan pagbaba nyo ng MRT, may naghihintay instead po na tricycle o yung mga move it. Yung mga move it po at mga grab, imbis po na motor at makakakita na po tayo ng mga rubber boats. Yan na po ang new normal. Kasi a-adjustan natin eh. Ang tanong lang, sususpindihin po ba yung pag-i-issue ng flood control project? Nasa July pa lang po tayo. Kung tatanggapin na natin na babaha talaga, wala na kayong iisipin na solusyon, bakit pa natin popondohan ng flood control? Hindi po ba? Yan, naapektuhan ka, Shaila Ray. Naapektuhan ka ng mga ng mga loyalista o loyalista ka talaga. Hindi po trabaho ng Vice Mayor yung makipag-boxing sa PNP Chief. Yan lang po yun. So, ang ibig natin sabihin, kung sumuko na po kayo, Mr. President, tama naman, no? Wala na akong nakikitang solusyon. Yun ang sinabi niya eh. Tanggapin na lang natin. Solely bayad po ng mga flood control project. Kasi ganun po yun eh. Di po ba? Pag hindi po epektibo yung mga flood control, yung mga proyekto, halimbawa, bumili ka ng TV, wala kang panood. Solely, di ba? Either papalitan mo yung TV o solely bayad. Eto po, wala silang nakokontrol na baha. Wag nang magpatayo niyan. Yung budget, ibili na ng mga jet ski, ibili na ng mga rubber boat para sa libreng sakay. Amphibian boats, yan. A-adjustan eh. New normal. Ang galing, mautak talaga tong presidente na to. Okay. Ayan, tuwan-tuwa si Torre. Pero in fairness, ang galing ni Torre. Kaya kabahan kayo. Yung mga nag-ambisyon na tumakbong presidente under ni BBM sa 2028, baka kabahan kayo kay Torre. Baka ang lumabas niyan, Torre versus Sara Duterte. Martin! Anong gagawin mo kay Torre? Kayo pong mga Tulfo brothers. Kabahan kayo. Baka si Torre pa ang maging pambato ng Malacanang. Ang tagal niyong pumoporma. Kasi hindi nila kaya yung pa-event na ganyan ni Torre. Si Torre lang may kakayahan mag-isip ng ganyan. Magandang laban po yan sa 2028. Kung si Nicolas Torre. Kasi talagang personalan ng laban yan. Personal po ang galit ng mga Duterte at kay Torre. Kaya maganda pong laban yan. Kakabahan na naman si Martin. Lalo na ito mga dilawan. Mukhang si Torre na po ang magiging pambato nila pag ganyan ng ganyan. Sa kanila na kay Torre na umasa yung gobyerno na makalimutan yung mga kapalpakan eh. Okay, punta na po tayo rito. Ayon po kay Marcoleta, hindi na po pwede yan na motion for reconsideration, no? Malabo na po yung motion for reconsideration. Bakit po? Hindi, matangkad po si Baste. Matangkad po. Mas matangkad po sa akin si Baste.
Eh ako, natatangkaran na ako sa akin eh. May karisma daw sa tao. Baka ibig mo sabihin, may karisma sa mga loyalista. Yan, maniniwala pa ako. Huwag niyo po i-general. Si Torre, may karisma sa mga loyalista. Yun po. Kaysa kay Martin, di ba? Correct. Tama naman yun. Tama naman po yun na wala pong delikadesa. Walang delikadesa. Inuna pa yung boxing match kaysa sa ano. Alam niyo po, ganun po talaga. Kasi po ang gobyerno natin, di ba? Alam naman natin, hindi naman po talaga yung sa gobyernong tunay na paglilingkod ang gusto. Tignan niyo po kay Tatay Digong. Lahat po ng militar, kapulisan, nakatutok po yan sa disaster response, di ba? Kaya nakakalat po. Pero po dahil sa ang gobyernong ito hindi naman tutok sa disaster response kahit na may disaster, ang tutok po nila, ganyan po, yung mga pautot. May pautot si Torre, tutukan natin yan, suportahan natin. Okay na yan, Sheila Ray. Maha-high blood ka pa niyan eh. Paulit-ulit lang naman ang ano mo eh. Sige, bigyan mo na lang ako, Sheila Ray. Bigyan mo na lang ako ng ng bakit dapat patulan ng Vice Mayor. Bakit dapat tama ba magsuntukan ng Mayor at PNP habang binabaha ang buong Pilipinas? O yan, sagutin mo ha. Assignment mo yan, Sheila Ray. Gusto mo makilahok eh. Sige, assignment mo. Ikaw ba'y naniniwala na dapat unahin ng PNP chief at ang isang Vice Mayor ang makipagsuntukan kaysa tumugon sa baha? O yan, sagutin mo yan ha. Pag hindi mo sinagot yan, okay, punta na po tayo rito sa mga ayun, tama daw yun. O sige, wala tayong magagawa. Ito, susunod. Tama ba na makipag-boxing ka kahit hindi pumayag yung kalaban mo? Tama ba na ituloy mo pa rin yung boxing match at i-advertise mo na merong boxing na magaganap sa pagitan ni Torre at ni Baste kahit hindi pumayag si Baste? O, sagutin mo, Sheila Ray. Tama ba yun na i-advertise mo na merong magaganap na labanan kahit wala? Sagot ka, Sheila Ray, ha? Kailangan sagutin mo yan. Assignment mo yan. Kasi sa normal po, alam niyo po sa normal na mga normal na tao, putya, magdedemanda po yun. Magdedemanda po. Tama kasi si Baste. Ayun, dyan na tayo. Gusto mo pala niloloko ka. Wala tayong magagawa. Alam mo na niloloko na eh. Alam mo nyo na nga, nagsabi na papunta ng Singapore. Tapos naniwala pa rin kayo na maglalaban. Yan talaga. Ganyan po kayo kaengot. Huwag naman po kayo masasaktan, no? Alam nyo na nasa Singapore. Tapos sasabihin nyo pa na tama lang yun na i-advertise. False advertisement po yun. Kung yung mga Duterte po mahilig magdemanda, pwede pong idemanda yun. Pwede pong idemanda yun. Kasi hindi naman siya pumayag bakit gagamitin yung kanyang pangalan. Kaya lang, yung mga Duterte hindi po yung mahilig magdemanda sa mga ganyan. Okay? Ayan, kung tinatanggap nyo yan, di okay lang. Wala namang problema eh. Kaya lang hindi po tayo magkakasundo kasi iba po yung mga values nyo eh. Ang values nyo po, okay lang sa inyo niloloko kayo. Okay lang kayo na kahit alam nyo na hindi pupunta si Baste, okay lang sa inyo na ang advertisement
merong ang main event, Torre versus Baste. Kung okay lang pala sa inyo na niloloko kayo, sa amin hindi okay. Okay? Okay. Shairi! Nariyan pala si Shairi. Okay, punta na po tayo rito sa mga sinabi, no? Ito po, alam nyo si Mig Zubiri, ano po to talagang bibilib ka rin no? Karapat dapat din talaga tong maging Senate President. Kaya ka nga lang tinanggal kasi nga ayaw mo magpa-waiter. Unlike ni Chis Escudero, di ba? Ayaw mo magpa-waiter. Okay, pero ang gaganda po ng mga sinasabi niya lately, di ba? O kahit po siya ay kasapi ng minority ni Tito Soto. O kaya dapat to si Tito Soto, dalawa na sa miyembro mo, Tito Soto, ng minority ang nagsasabi, no? Na dapat sumunod ng Senado sa Supreme Court. Basahin natin to kay Zubiri. Sa mga gusto pang ituloy ang impeachment proceeding sa Senado, ito ang sagot ko sa inyo. We may be courting a contempt order from the Supreme Court and a possible constitutional crisis. Totoo po 'yan. Sinabi ng Supreme Court. Sinabi ng Supreme Court na illegal, unconstitutional yung impeachment complaint. Tapos itutuloy niyo yung impeachment trial. Iko-contempt talaga kayo kasi pinapahiya niyo yung Supreme Court Hindi po pwede mapahiya ang Supreme Court. Kataas-taas ang hukuman nga Pag tinuloy nyo po yung trial, iko-contempt kayo ng Supreme Court. Pag kinontempt kayo at hindi nyo pa rin tinigilan, pwede kayong ipahuli. Magkakaroon talaga tayo ng problema. Sino ang susundin ng mga pulis? Biruin nyo, susunod lang kayo sana. Hindi. Kung hindi kayo susunod, magkakaproblema talaga ang Pilipinas. Itutuloy nyo halimbawa tinuloy nyo. Unanimous yung Supreme Court. Kayo hindi kayo unanimous. Yung 7 lang ng mga Duterte, ayaw nilang matuloy. So, pagtulungan nyo man yung 7, majority kayo, halimbawa, tinuloy nyo. May uangal talaga sa inyo. Iko-contempt kayo na Supreme Court. Bakit? Hindi nyo sila ginagalang Ngayon, pag kinontempt kayo ng Supreme Court at tinuloy nyo pa rin, pwede kayong ipahuli. Di ba yan yung contempt? Pag hindi nyo pa rin sinunod, huhulihin na kayo. Kawawa naman yung mga manghuhuli, yung mga pulis. Paano kung atusan ng Supreme Court si General Torre? Di ang gulo-gulo na. Imbis nakakampi dapat nila si General Torre, pero dahil siya ang PNP chief, siya manghuhuli sa inyo. Okay. Ito po ang pinakamatindi. Hindi, dito muna tayo kay Sabi ni Marcoleta, wala nang kapag-pag-asa yan. Kahit na mag-memorandum pa kayo for mag-motion for reconsideration kayo. Kasi unanimous decision nga. Unanimous nga sila Ibig sabihin, nagkakaisa silang lahat. Tignan nyo po yung mga argumento nila. Kaya naman nanalo yan kasi inappoint ni Duterte. Marami raw Supreme Court inappoint ni Duterte. Ano po connection nun? Ganyan po sila no? Lahatan Ibig nyo sabihin, bobo yung mga Supreme Court, taga-Supreme Court. Sunod-sunuran sila sa kay Duterte. Paano sila nakausap ni Duterte? Nagpunta ba sila dun sa Nagpunta sila dun? Nakakulong si Duterte. Yung kapalpakan ninyo, unconstitutional, ang tagal na namin sinasabi yan. Saan ka nakakita? Port complaint kahit pa hindi ka marunong sa batas. Maliwanag po ang sinabi ng batas. Isang complaint lang ang
ang i-entertain. Fourth yun eh. Ibig sabihin ng fourth, may first, second, at third na nauna. Kaya siya naging fourth. Okay. O, alam nyo na yan, di ba? Hindi na natin tatalakayin yan. May mga bago po silang mga binabanggit eh. Ito po, kumakalat po ito ngayon. Sagutin na natin para alam natin kung paano nyo sasagutin yan. Una nila sinasabi, di mali pala yung impeachment ni Erap. Kasi kay Erap, 1/3 lang, dinerecho na sa 1/3 lang daw, dinerecho na. Diba? Tapos, tinanggap ng Senado. Pagkatapos, sinimula na ng Senado. Okay? Ang tanong, may lumapit ba sa Supreme Court nung panahon na yun? Wala. Paano naman pagpapasya ng Supreme Court yun? Wala naman lumapit sa Supreme Court nun eh. Mabilis na nagpasya yung Senado na tanggapin yan at litisin si Erap. Ipapawalang sala nila eh. Okay. Nakita nga na Supreme Court yan ngayon eh. Nadalawahan pa, di ba? Kasi ang dapat gawin dyan, actually, hindi po yan automatic na 1/3 eh. Diretso na nila sa Senado eh. Wala pa pong ganun. Di ba? Una lang yung kay Erap. Ngayon po, before yan, nakaset po yan na tatalakayin nila. Tatalakayin nila sa plenary. Tapos magbobotohan. Pag may 1/3 po dun, yun, pasok po, tsaka nila itatakbo. Sinortcut nga ni Villar. Kasi plenary session yun, yan ang agenda. Pag-uusapan. So may agenda. Ano yung agenda? Ang agenda, pag-uusapan yun. Yung impeachment trial ni Erap nung panahon. Para lang malaman nyo ang katotohanan Pinapaikot tayong mga tukmol na to eh. Nag-plenary po sila. Sa plenary po, ang balak ng mga pro-Erap congressman awatin yung pagsasampa ng impeachment kay Erap. May balak din sila Villar. Si Villar ng House Speaker. Sabi ni Villar, ako na ang magdadasal. May dasal kasi yan eh. So, nung nagdasal si Villar, tinuloy-tuloy niya, halimbawa, Ama namin sumasalangit ka, pagkatapos ng dasal, at dahil nakakuha ang impeachment, reklamo sa impeachment laban kay Erap ng 1/3 na boto ng mga dineklara niya yan doon sa plenary. Nagdeklara siya sa plenary. Na ipapasa na nila. Sabay, suspend. Sinuspend niya, nag-adjourn na sila. Tapos, hindi nakaporma yung mga pro-Erap. Yun po ang pangyayari nun. Pero dapat nasa plenary yun. Okay. Bakit nagpasya ngayon? Totoo ba na binabaliwala ng Korte Suprema? Yan yung gusto nilang palabasin. Di mali na pala yung 1/3 lang. Pwede nang idiretso sa Senado. Ibig sabihin, binabago niyo yung 1/3? Hindi po. Hindi po binabago yung 1/3. 1/3 pa rin ang kinakailangan mo para mo ma-surrender yan dun sa Senado. 1/3 pa rin po. Kaya lang, ang sabi ng Korte Suprema, dapat pinag-usapan nyo yan. Yung impeachment complaint, tinalakay nyo isa-isa para alam ng mga congressman kung ano yung pinipirma nila. Bakit? Nakita nila yung pagmamalabis ninyo. Inikutan nyo na yung batas. Kaya itinatama lang ng Korte Suprema. Bago kayo magpumirma, dapat alam ninyo. Hindi nyo nga napatunayan na alam ninyo. Hindi nyo nga napatunayan na nabasa nyo. Alam ni Marcoleta yan dahil congressman siya noon eh. Alam niya kung ilang oras lang
ang nilaan. Hindi po naghabol kayo ng araw eh. Yun ang problema nyo. Tinatama lang po ng Korte Suprema. Hindi po sinasabi ng Korte Suprema mali yung ginawa ng mga unang impeachment. Tinatama lang po yung ginawa ng kasalukuyan. Kayo po ang itinatama ng Korte Suprema dahil nagmalabis kayo. Kinukot ninyo, bakit si ERAP 1/3 lang kailangan, diniretso sa Senado? Tanong ko sa inyo, ika-4 ba na impeachment complaint yung kay ERAP? Hindi. Una. Una pala eh. Sa inyo, ika-4 eh. Naintindihan yung sinasabi nyo? Ika-4. Yang ipinasa nyo kay ERAP, yan yung kaisa-isa. At dahil nga nakita ninyo na pwede pala yun, hinigpitan ngayon ng Korte Suprema. Bakit hindi pwedeng higpitan? Binoto ng 32 million yung gusto nyong i-impeach eh. Tapos kayo-kayo lang magpapasya. Kayong 300 congressman lang ang magpapasya kung anong mangyayari dyan sa binoto ng 32 million. Nakita po ng Korte Suprema yan ngayon na ginagamit ninyo yung provision na yun ng Constitution para mapabilis yung pagpapaalis ninyo kay BP Sara. Sabi ng Korte Suprema, hindi po pwede yan. Eto naman si Redon. Kilala nyo pa si Redon, di ba? Yan yung mas gusto yung tae kaysa sa Dolomite diyan sa Manila Bay. Pasensya na po sa mga nagme-merienda. Si Redon, yan po yung nagbintang na ang dahilan ng baha sa buong mundo ay ang Dolomite Beach. Ang sabi niya ganito, wala na pong magaganap na impeachment trial. Bakit naman? Sabi naman ng na reporter na mga aanga-anga din. Pinasikat nila si Redon eh. Basta talaga kumontra ka sa Duterte, mamaya't mayain kang kausapin kahit walang laman yung sinasabi mo. Akalain nyo yung pinatagal pa nila, nakailang interview yan na Dolomite ang dahilan. Pumunta kayo sa Dolomite at mga bobo ba kayo lahat ng mga reporter? Ganun na ba kayo kabobo lahat? Pumunta kayo sa Dolomite, tignan ninyo kung yun talaga ang cause ng baha sa buong mundo. Masyado kayong patawa. Dahil basta bumanat sa mga Duterte, okay na okay sa kanila. Pasikatin natin yan. Mayat-maya interview. Mesay na naman siya dito sa ginawa ng Supreme Court. Sabi niya, mali na yung impeachment ni ERAP. Sabi ng ni Redon. Basta once na nakilala ka na ikaw ay taga-atake, umaatake sa mga Duterte, pasisikating ka na ng media, mayat-maya ka nang i-interviewin. Ano sabi ni Redon? Isa pang sinabi ni Redon, wala na magaganap na impeachment. Bakit? Bakit daw wala na magaganap? Halimbawa, uunahan na raw ng kakampi ni BP Sara na magsampa ng mahinang impeachment. Kunwari, dumating daw sa February, uunahan na ng mga kakampi ni BP Sara, magpapile ng mahinang impeachment, para daw hindi na ma-impeach si BP Sara kasi unahan lang daw eh. Ay, alam mo pala eh. Di unahan mo. Alam mo pala eh. Di unahan mo. Mag-file ka agad. February 6, di ba? February 6 ba? February 6, 1:00 ng madaling araw, mag-file ka na. O kaya, 12:01 para ikaw talaga unang-una. Problema ba yan? Baka daw unahan. Ang galing naman. Ibig nyo sabihin, maraming supporter sa mga congressman.
Ikaw na mauna. February 6, alas 12, 1 ng madaling araw, mag-file ka na. Ang dali lang ng problema mo, Brad. Maganda kayo. Kinakailangan pasagutin nyo si BP Sara at kinakailangan may dito po sila nagre-react Kinakailangan yung impeachment complaint nila may ebidensya ng nakalagay. Oh. Yari sila. Wala naman silang ebidensya talaga Saan nila kukunin yung ebidensya? Saan nila kukunin yung ebidensya? Sa impeachment trial. Pabubuksan yung bank account. Kaya nga pinalalaganap nila. Bubuksan ng impeachment yung bank account. Bubuksan yung bank account. Bubuksan. So, ibig sabihin, nagsasampa sila ng reklamo, wala naman talaga silang ebidensya. Kung ako po ang congressman, kung ako ko po, congressman na anti-Duterte, ano gagawin ko ngayon? Ilalabas ko na yung ebidensya. Total, hindi kami kinampihan ng Supreme Court, ipapahiya ko na si Sara. Ito ebidensya namin, Ninakaw ni BP Sara ito, tapos binigay dito nilagay dito. Pinambili ng mansyon, bakit hindi nila masabi yan? Wala kasi silang ebidensya. Tama si Subiri. Witch hunt lang yan. Ngayon, ayaw nyo pang sundin yung Supreme Court? Gusto nyo pang magkagulo? Ito po ang huli natin. Sabi po ng ating isa sa mga Duterte. Why is the Supreme Court smart? Sabi po ni Jimmy Bondok. Why is the Supreme Court smart? Because there is an education requirement. There is none for Congress. Read and write lang. Diba? Tama. Bakit po mas matalino ang mga taga-Supreme Court? Kasi may educational requirement. Dapat abogado ka. Imaginein mo yun. Ikumpara mo po yung requirement para ka maging Supreme Court Justice sa requirement kaya naging senador si Lito Lapid. Sa tingin nyo ba ang katulad ni Lito Lapid pwede maging Supreme Court Justice? Hindi. Kasi mahigpit. Minimum requirement, abogado ka. Oy, wag mong baliktarin, Jess Owen. Pinagbubulan mo pa kami sa sarili naming channel. Ang sabi ni Baste, oy Jesse, anong argumento pinagsasabi mo? Ang sabi ni Baste, suntukan na lang tayo. May sinabi ba siyang boxing? Bigla naging charity. Kayo, mahilig kayo mambudol Pati ba naman dito sa channel na to, mambubudol kayo. Thank you very much kay Arabiano. Yan, Arabiana. Sa pagbibigay ng pangkape. Okay, punta na po tayo rito sa question and answer portion na. Hindi mo ba naintindihan yung pagkakaiba ng suntukan at boxing? Sino pumayag ba si Baste? Nakakita ka na ba ng totoong nagboxing? Nakakita ka na ng totoong boxing? At nakakita ka na ba ng suntukan? Hindi. Pinipiloso po mo kami. Suntukan yung hamon Suntukan. Tara, suntukan tayo. Teka muna, mag-gloves muna ako. Hindi po ganun ang suntukan. Ang suntukan. Sa parking lot, sa kung saan. Walang gloves yun. Naintindihan mo ba yun? Hindi naman sinabi, yun nga ang gusto, basagan ng mukha Pauso naman kayo. Okay na nga si Tory, mas marunong pa kay Tory. O ngayon, hinamon siya ni Baste ngayon. Pumalag ba?
Oo, lumulusot na kami. Kami na lumulusot. Okay na yan. Huwag nyo na, kung hindi kayo makaintindi, huwag kayo dito. Hindi nyo maintindihan eh. Kami na nagpapalusot. Okay na kami. Ba't naman kita papalusutan? May radio show ka ba? Kung sa tingin nyo tama na niloloko kayo, talagang ganun. Alam na natin na nasa Singapore si Baste. Tapos ang advertisement, ang main event si Torre versus Baste. O, di sablay ka. Sablay ba ako? O, di huwag ka rito. Puta, sablay pala ako eh. Alam nyo po, mali po yun. Mag-advertise ka na hindi naman. Debilu, thank you very much sa 49 pesos na pangkape. Teka muna, baka hindi pa ano si Debilu. Ano na ba si Debilu? Oh. Hype na radio show na yan. Talaga naman may radio show. Pati ba naman radio show? Galit kayo. May promoter sila pareho para wala naman pong gustong makipagkasundo. Yun po ay ano lang, yung hamunan lang, sa galit po ng Baste sa mga ginagawa sa kanila. Suntukan na lang. Kayo naman, no? Alam nyo naman kung bakit kayo pumapatol, di ba? Bakit kayo pumapatol? Kasi alam nyo, napahiya po yung amo ninyo, pahiya. Napahiya dun sa pagkamatay ni Tantoko, napahiya dun sa 19-0, napahiya dito sa baha. Kaya kung ano-ano na lang. Kung ano-ano lang papatulan. Kaya tuwan-tuwa sila, naghamunan si Baste tsaka si Torre. Kung sa totohanan yan, di ba? Kung ako Pangulo, wag mo na intindihin yan. PNP chip ka, oh. Dami natin problema. Hindi po eh. Ngayon kayo, tuwan-tuwa pa. Importante kasi sa kanila, yung diversion. Scapegoating. Takbuhan ng mga suliranin, yung mga problema. Yun ang importante sa kanila.